Welcome to K-Catalog. Number 41, 한국의 대중교통 이용 방법으로 맞지 않은 것은? So again, yung hinahanap po is yung hindi tama. Okay? Na paraan ng paggamit ng kanilang transportation. Yung sa Korea, yung sinasabi dyan, no? Okay, so number 1, 도시 안에서는 버스나 지하철을 탄다. So sa loob daw ng city, within the city, you ride either a bus or a subway. So correct. Number 2, 서울에서 지하철을 타고 부산에 간다. From Seoul, going to Busan, you ride subway. Okay, so subway po ba? Hindi. There's no direct, subway from Seoul to Busan. Pwede yung KTX. Yan. So, ito yung kanilang mga trend na pangmahabaan yung biyahe. Gitcha, not 지하철. Number 3, 다른 도시로 이동할 때는 시외 버스를 탄다. So kapag ikaw daw ay pupunta sa another city, if you're moving from one city to another, that time you ride 시외 bus. Okay, so correct po yan. 시외 bus yung sinasakyan natin. Example, from Seoul, punta ka ng Gyeonggi-do or Gimpo. Yan, you can ride the 시외 bus. Next, 시내 bus, kasi po yung we po dyan is outside. So yung shi city, so ibig sabihin outside the city yung biyahe nila. Number 4, 시내 버스와 지하철은 교통카드로 요금을 지불할 수 있다. So 지불할 수 있다, can pay. Okay, for the fare. Pamasahe daw. 로. So ibig sabihin with the transit card. Okay, or yung transportation card natin, yun daw yung pwede nating gamitin pangbayad ng pamasahe sa 시내 bus and 지하철. So 시내, kanina 시외 outside, 시내 within the city, intercity bus naman po ito. So yung nagpapaikot-ikot sa isang city. And 지하철, subway. Okay, so correct din po ito. So yung sagot, not correct way is number 2. 이사한 후에 친구나 지인을 집으로 초대하는 것은? So sabi, after mo daw lumipat or maglipat ng bahay, yung pag-invite mo daw sa iyong kaibigan or acquaintances, so GIN, acquaintances, mga kakilala yan, no? Pwedeng katrabaho, yan, kasama sa church, pwede po yun. So, yung pag-invite mo daw sa bahay, anong tawag doon? Okay? So, 명절, holiday. 집들이, ito yung ating housewarming. 생일 잔치, birthday. And then, 의무교육. So, ito yung ating compulsory or mandatory class, no? Okay, so ano yung tawag doon? Ang sagot is number 2, 집들이, housewarming. 대한민국의 상징이 아닌 것은? So, 아닌 것, not. 상징, ibig sabihin po niyan is symbol. And then, yung 대한민국, South Korea. So, ano daw po yung hindi sumisimbolo sa South Korea? So, number 1, Jido, map. Number 2, Hangul, Korean alphabet. Taegukgi, ito po yung tawag nila sa kanilang Korean flag. And then, Mugunghwa, Rose of Sharon, yung kanilang national flower. Okay? So, yung pangalan or tawag sa kanya sa English is Rose of Sharon, sa Korea, Mugunghwa. So, itong tatlo na to, simbolo ng South Korea except sa number 1, map. Okay? Kasi kahit kanino naman, pwedeng maging symbol yung Jido, pero sila, ito yung specific. Hangul, Taegukgi, Mugunghwa. Pag nakita mo yung tatlo na yan, South Korea dapat yung may isip mo. 한국의 식사 예절로 맞지 않은 것은? So again, 맞지 않은 것, hindi po tama, not correct na 식사 예절, table manners. So ano po yung hindi table manners dito sa Korea? Okay, number 1, 국그릇을 손에 들고 먹는다. Sabi, 국그릇, yung mga bowl po yan. So pwedeng bowl of soup, bowl of rice, dala mo po sa kamay mo, bit-bit mo sa isang kamay habang kumakain ka. So ito po ay never na ginagawa sa Korea. May mga gumagawa pero it's not their table manners, no? Pag ginawa mo yan, medyo rude ang dating mo niyan. Sa Japan, normal siya, pero dito sa Korea, hindi po. Number 2, 밥그릇은 식탁 위에 놓고 먹는다. So yung mga
bowls daw po, yan, rice bowl, ay nasa lamesa. 식탁 위에 놓고, doon siya nakalagay, tsaka kumakain. So, kabaligtaran nung number 1. So, ito po yung sa Korea. Yan yung kanilang proper table manner. Hindi nila binibitbit sa kamay, no? Number 3. 식사할 때는 or 식사할 때 숟가락과 젓가락을 사용한다. So, gumagamit sila ng spoon and chopstick sa pagkain. So, tama naman din. Number 4. 어른이 먼저 수저를 들고 식사를 시작한다. Sabi, sa Korea, ang una daw dapat na magbibitbit or magtataas ng sukarak, spoon, and chokkarak, chopstick ay yung mga matatanda daw po muna. 어른 먼저. So, pag nag-start na silang kumain, then pwede nang kumain yung the rest. So, tama po ito. Sagot natin is number 1. 맞지 않은? So, ito po yan, number 1. 한국의 쇼핑 장소에 대한 설명으로 맞지 않은 것은, so again, yung mali na naman po ang pagkaka-explain about sa shopping places dito sa Korea. So number 1, malabo lang po, no, pero babasahin ko na lang. 편의점은 24시간 이용할 수 있다. So yung mga convenience store daw ay open 24 hours. So tama po yan. Number 2, 전통시장은 대형마트보다 주차장이 넓다. So, sabi, yung mga traditional market daw, compared sa mga supermarket or big mart, okay, katulad nung sa atin sa Pilipinas, may hypermarket, SM hypermarket, may SM supermarket, yon. So, compared daw doon, yung parking lot or parking space daw po sa mga traditional mart ay malawak. So, ito po, mali, baligtad. Mas malawak dun sa mga supermarket, malalaking supermarket kaysa dun sa traditional na mart. Okay? Number 3. 한국의 전통시장에서는 물건값을 흥정할 수 있다. So, ano po ibig sabihin nito? Ibig sabihin, you can ask for discount or pwede kang tumawad. Okay? Sa mga traditional market. Ano yung tatawaran mo? Yung kanilang price. So, tama din po ito. Number 4. 백화점이나 대형마트에서는 다양한 물건을 판매한다. 판매한다, selling. Ibig sabihin, nagtitinda daw ng iba't ibang bagay, dayangan 물건. Saan? Sa department store or sa mga malalaking mart. So, tama din po. So, yung sagot is number 2 since yung hinahanap is yung hindi tama ang pagkaka-explain. 한국의 교육열에 대한 설명으로 맞지 않은 것은, so again, mali po ang pagkaka-explain yung hinahanap. So, mali ang pagkaka-explain about sa 교육열. Pag sinabing 교육열, ibig sabihin yung passion or zeal ng mga Koreans pagdating sa kanilang edukasyon. Okay? So, sabi number 1, 대표적인 사교육으로 학원, 과외 등이 있다. So, sabi, generally, yung mga private institution daw or private school, kasi di ba may public, may private, nakapaloob na or meron na institute or tutoring. Okay, so dahil private, syempre may mga add-ons yan, so correct po yan. Number 2, 한국의 교육열은 우수한 인재를 양성할 수 있었다. So, pag sabing 양성하다, so, ibig sabihin, kaya nilang mag-foster, mag-produce, or mag-cultivate ng mga usuhan inje. Excellent. Okay? Number 1, kumbaga, na talent. Okay? So, from the student, yan, pag-aaralin nila ng talagang hahasain nila para makapag-produce ng excellent or number 1, best among the rest na talent. So, tama din po ito. Number 3, 한국 학생들의 대학교 진학률은, so 진학률, ibig sabihin rate po yan ng mga nag-a-apply for college. Okay, so yung mga entrance rate ng Korean students pagdating sa college daw ay 가장 낮다, pinakamababa sa mga bansa sa OECD. So ito po ay mali. Kabaligtaran po. Korea po ang highest, pinakamataas. Okay? So, number 4. 한국 학부모들은 자녀의 사교육비로 매달 많은 돈을 지출하고 있다. Okay? So, 지출하고 있다, ibig sabihin, nag-spend daw po
Okay? Ng pera. Okay? Medal, monthly. 많은 돈. So, a lot of money. No? They spend a lot of money every month para sa pag-aaral sa Gyoyokbi. Ibig sabihin, mga private education. So, bukod pa dun sa, sa school, meron pang mga institution. For example, piano lesson, swimming lesson, English, and then mathematics, science. Ayan, ang dami niyan. So, yun yung ginagawa daw usually ng mga Korean parents para sa kanilang mga anak for their education. So, tama din po ito. So, yung sagot natin is number 3. So, hindi po siya yung lowest, siya po ay mataas. Okay? Number 47, 아래 글의 내용과 다른 것은, so pinapahanap yung iba yung sinasabi dito sa article na babasahin natin versus sa mga pagpipilian sa baba. Okay, basahin ko siya. 한국고속철도는 한국철도공사가 운영하는 대한민국 고속철도 체계의 통칭으로 2004년 4월 1일 경부선과 호남선이 동시에 개통되었다. So, ano pong ibig sabihin nun? So, yung dito sa una, sabi niya, yun daw pong 한국고속철도 or KTX is the common name or generic name, kumbaga alias, no? Para sa mga high-speed railway system na ino-operate ng Korea Railroad Corporation. So, yung Unyonghanen, ibig sabihin po niyan, operated by. Okay? So, para hindi na mahaba yung pangalan, so KTX na lang usually daw yung tawag or kung Korean ka, Hanguk Goseokjeoldo. Okay. So, dito, next, sabi nung 2004, April 1 is sabay daw. So, dongshi, ibig sabihin same time na nag-open. Okay, ketong Toyota open or nag-start ng operation yung Gyeongbuson. So, yung son po, ibig sabihin po niyan is line. Okay? So, yung line daw po ng Gyeongbu and line ng Honam sabay na nag-operate noong April 1, 2004. And then, 최대 운영 속도는 시속 305km로 서울, 부산 가는 2시간 18분, 서울, 목포 가는 2시간 10분이 소요된다. So, ano pong sabi dyan? Yung pinaka-maximum speed daw po is 305 kilometers per hour and kung ikaw daw ay magmumula sa Seoul papunta ng Busan, yung oras daw na tatakbuhin is 2 hours and 18 minutes. Kapag from Seoul naman to Mokpo, yung oras daw po na gugugulin is 2 hours and 10 minutes. So, yung suyo denda, yun po yung ibig sabihin niya. It will take, kumbaga. Tapos, ang pinag-uusapan dyan is yung oras. Okay? Kung gaano katagal yung tatakbuhin. Next, KTX의 개통으로 대한민국은 프랑스, 일본, 독일, 스페인에 이어 5번째 고속철도 운행 국가가 되었다. So, ano pong ibig sabihin niya dyan? Yun daw pong Korea, yan, yung Korea daw po is the 5th country na nag-ooperate ng KTX or yung mga high-speed railway system. So, bukod dun sa Korea, meron pang 4 na nauna. So, ito yung France, Japan, and then Germany at saka Spain. So, pang-5 po si Korea. Okay, so tingnan natin yung pagpipilian. Number 1, 경북선과 호남선이 동시에 개통되었다. So, 동시에 개통되었다. So, parehas silang nag-operate at the same time. Andito po yan. Okay, so tama po yung number 1 statement. So, check. Number 2, 서울, 부산 간 소요 시간이 서울, 목포 간 소요 시간보다 짧다. So, ano pong sabi? Yun daw pong oras na tatakbohin from Seoul to Busan is maikse kaysa sa oras ng from Seoul to Mokpo. Okay? So, tama po ba? Mas maikse yung Seoul to Busan kaysa sa Seoul to Mokpo. Tingnan natin. Anong sabi? Seoul to Busan. 2 hour 18. So, iano natin, no? Seoul to Busan,
2 hour and 18 minutes. And then, Seoul to Mokpo, 2 hour and 10 minutes. So, ano po yung mas maikse? Mas maikse si Seoul to Mokpo. Pero dito sa statement na to, baliktad yung sinabi niya. Sabi niya, compared daw sa Seoul to Mokpo, mas maikse yung oras ng Seoul to Busan, which is baligtad, ano? Yan. So, mali po yung number 2. Number 3, 고속철도 무역국. Again, 고속철도 무역국에는 프랑스, 일본, 독일, 스페인, 한국이 있다. So, yung mga bansa daw po na nag-ooperate ng high-speed railway is yung France, Japan, Germany, Spain, and Korea. So, lahat po yan nabanggit kanina. Tama din po yan. So, ito yan. And panglima nga si Korea. And then number 4, KTX는 한국철도공사가 운영하는 대한민국 고속철도 체계의 통칭이다. So, yun daw pong KTX ang pangalan or common name na tawag para sa mga high-speed railways na ino-operate sa Korea. So, ito po yung first sentence natin. Okay, so tama ulit yung number 4. And again, yung hinahanap is yung mali. Yung hindi correct yung pagkakasabi. So, number 2 po yung sagot dito. 아래 글의 내용과 같은 것은, so this time 같은 것 yung pinapahanap. Same nung sinasabi sa ating article. So, basahin ko po yung ating article. 선거는 국민의 중요한 권리 중 하나이다. So, 하나이다. Ibig sabihin po nung 중 하나이다, one of the. Okay, so sabi, yun daw pong election is one of the important rights ng mga citizen. 그렇기 때문에 근로자를 포함한 모든 국민이 투표에 참여할 수 있도록 선거일을 임시 공휴일로 지정하고 있다. So because of that, yung pagiging importante ng ating pagboto, so lahat daw po ng citizen, including okay, pohamhan, ibig sabihin including, no? Including yung mga nagtatrabaho, workers and or laborers, yung mga gulloja, yan. Enable for these people to participate. So, 참여하다, to participate, no? Para silang lahat ay makapag-participate sa botohan. Yan, ayusin ko lang, no? Participate sa botohan. Okay? Ginawa or dinesign or designated as public holiday, yung election day. Okay, next. 그럼에도 불구하고 지정된 선거일에 투표할 수 없는 사람들을 위해 사전투표 제도를 마련하였다. Okay, so dito muna tayo sa 마련하였다. Parang they prepare or pwede din in this case they offer, no? Yung Korean government nag-offer sila or nag-prepare sila ng tinatawag na 사전투표 제도. So, early voting system. Para kanino daw? Para dun sa mga tao, so wihe, for those people who will not be able to vote on the election day. Okay, so sa iba't ibang pwedeng maging dahilan. Kasi talaga, halimbawa, may sakit or hindi talaga kaya ng schedule nila na on that specific one day, makaboto sila. So, para lahat makapag-participate, yon. Ito yung ginawang paraan ng government ng Korea. Meron silang tinatawag na 사전투표 early voting system. And then sabi, 사전투표는 선거일 4-5일 전에 실시하며 오전 6시부터 오후 6시까지 지정된 장소에 가서 신분증을 제시하고 투표를 하면 된다. So, anong pong sabi? Yun daw pong early voting system nila is 선거일 전에. So, 4 to 5 days earlier. Okay? Maaga ng 4 hanggang 5 araw. Dun sa talagang election day is nag-i-implement sila. Okay? So, may specific na 4 to 5 days na mas maaga kaysa sa election day. Tapos, yung oras daw is from 6 a.m. to 6 p.m. Doon sa designated place kung saan papakita mo yung iyong ID at pwede ka nang bumoto in advance, kumbaga, no? Yan. So, kung sa tingin mo, let's say, May 5 yung
or May 7, kunyari, yung election. Kaya lang May 7, may nakaschedule ka na talaga na hindi mo pwedeng i-cancel. So, before May 7, so from 4 to 5 days before May 7, doon pwede kang bumoto sa mga araw na yon. Okay? Ang ganda ng system nila na to, no? Okay, tingnan natin yung pagpipilian. Number 1, 지정된 선거일에만 투표할 수 있다. Sabi, dun daw po sa araw lang ng eleksyon. Dun sa nakadesignate na araw ng election lang pwedeng bumoto. So, mali po kasi yun nga yung parang pinaka-point dito sa article natin, no? Yung ginawa nila ng paraan. Sila ng early voting system. Nag-offer sila. Number 2, 신분증이 없어도 사전 투표에 참여할 수 있다. So, kapag kahit wala ka daw na ID, makakaboto ka. Mali po yan. Kailangan laging may ID bago bumoto. Number 3, 사전 투표를 하고 선거일에도 다시 투표를 해야 한다. So, kung nakaboto ka na daw dun sa early voting system na in-offer nila, nakapag-advance boto ka na, then, pwede ka pa rin daw bumoto ulit sa araw mismo ng election. So, mali po, no? Isang beses ka lang dapat boboto, bawal pa ulit-ulit. Okay, and then, 지정된 날짜에 투표할 수 없으면 사전 투표를 할 수 있다. So, yun yung sabi, dun daw sa pinaka-election day. Okay? Kung hindi ka makakaboto on that day, pwede kang bumoto sa early voting system na ginawa nila. So, pwede pong mag-advance vote. Tama po ito. So, yung sagot natin is number 4. 49 to 50, 다음을 읽고 괄호에 가장 알맞은 것을 쓰시오. So, pakisulat daw po yung tamang sagot para sa parenthesis natin. Okay, so 49. Sabi, if manotice nyo pala, no, na medyo distorted yung image natin, kaya ni-retype ko na lang siya. Ito po yung basahin natin. 한국의 큰 명절인 추석은 음력 8월 15일로 이라고도 부른다. So, ito munang first sentence. So, 이라고도 부른다. 부른다, ibig sabihin, tawag. So, dito sa may parenthesis na i, sabay may kasamang ragudo, we have to choose, okay, kung iragudo ba or ragudo lang yung gagamitin. So, may isa pa kasing tawag kay Chuseok. Bukod dun sa Chuseok na pangalan niya, may isa pa siyang term. So, yun yung pinapahanap. Sabi dito sa first sentence, yung malaking holiday daw sa Korea na Chuseok, sineselebrate ng August 15 lunar calendar, ay tinatawag din daw na blank. 이 날에는 햇과일과 햇곡식을 준비해 차례를 지내고 조상의 묘를 찾아가 성묘를 한다. So sabi, sa araw daw na to ay nagpre-prepare ng bagong harvest na prutas at bagong harvest na mga grains and ginagawa nila yung ceremony, yung pagpapasalamat nga for a good harvest. And then, pupunta daw sila doon sa grave ng kanilang mga ancestors para naman magawa ng memorial ceremony. Kumbaga, yung pagbabaw nila dun sa grave ng kanilang mga ancestors. Okay? So, yung another term po for Chuseok is Hangawi. So, dapat alam po natin ito, no? Hangawi. And take note, Hangawi, wala po siyang batchim, nag-end siya sa vowel, kaya ang dapat nating isasagot is Hangawi ragudo. Okay, Hangawirago도 bu른다. Okay, so parang magiging ganito siya, Hangawiragodo bu른다. Okay, ang tawag din daw po sa kanya is Hangawi. So, that's for number 49. Number 50, so same pa rin yung instruction, no? Isusulat natin yung tamang sagot dito sa parenthesis. So, sabi, 일정 기간 동안 정해진 금액을 매월 은행에 맡기는 것을 blank이라고 한다. 이율은 은행마다 다르며 가입 기간이나 금액에 따라 이자도 달라진다. So, sabi, andito naman si irago handa. So, again, ang ibig sabihin niyan is, yun yung tawag. They call it blank. So, alin ba yung sinasabi dyan? So, 일정기간. So, for a period of time daw po, yung 정해진 금액. So, 금액 is amount. Okay? So, yung fixed amount na sinet mo,
Okay? Kung saan every month, okay, is ide-deposit mo siya or entrust mo siya sa bangko. So, ano daw yung tawag doon sa bagay na yon? Okay, so yung every month na ihuhulog mo dun sa bangko, yung fixed amount na yon for a specific period of time. And then, iurun unheng madadaramyo. So, yung interest rate daw, okay, interest rate is different for every bank. Kahit giga ni na gumegetara. So, follow daw or depende pa dun sa interest and sa subscription mo dun sa bangko is mag-iiba-iba din daw yung iyong pinaka-interest or yung return ng iyong yung tubo ng iyong pera. Okay? So, ano yung tawag doon sa bagay na yon? Ang sagot po dyan is jokum. Yan, jokum. So, installment savings, no? And then, since may miyam batchim, so jokum irago. Handa. Okay? So, yan po ang sagot natin for number 50. Thanks for watching.